Problema pa rin daw sa ilang mga lugar sa Tarlac ang kawalan ng maayos na sistema ng irigasyon. Kaya ang ilang mga magsasaka sa halip na palay, kalamansi ang itinatanim. Si Steve Dailisan on assignment. Sa probinsya ng Tarlac, literal daw na you can do anything under the sun. Siguradong sulit na sulit ang tagaktak ng pawis sa kaliwat kanang pasyalang pwedeng puntahan. Pero kung may karaniwang ginagawa mga taga rito sa ilalim ng init ng araw, ito ang pagsasaka. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2016, pang-pito ang probinsya ng Tarlac sa pinakamaraming naaaning bigas sa buong bansa. Bumibida na rin ito bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng iba't ibang kakanin. May hinaluan ng ube, kupis o munggong pula at last but definitely not the least, ang all-time favorite nilang kapit na mas pinasarapan ng langka at latik. Kapit na kapit ang sarap! Dito sa bayan ng Concepcion sa Tarlac, mahigit kalahating siglo na nakalipas nang halos mamuhay na sa ilalim ng sikat ng araw ang magsasakang gaya ni Tatay Tiling. Yun nga lang, ang kadalasang pinagkukunan ng ikabubuhay ay siya ring naniningil sa kanya't hindi kasi sapat ang tubig na nagmumula sa alternatibong patubig na ito para pawiin ang uhaw ng kanyang mga pananim. Sa ngayon kasi kaya walang kwan, under validation yung pinaka-source ng irrigation namin din. Kung wala man, magtitipid na lang. Kasabay ng nagbabagong panahon ay ang pagsubok din ni Mang Benny sa isang bagay na kaiba sa kanyang nakagawian. Mula kasi sa pagtatanim ng palay, pagtatanim na ng kalamansi ang kanyang pinagkakaabalahan. Bahagyamang nangasim sa 2 hanggang 3 taong paghihintay, wala naman daw kasing tamis ang kitang nakukuha niya mula nang ito'y mamunga. Higit sa lahat, hindi ito matakaw sa tubig. Kasi irrigated dito yung bukid namin, kaya kukunti lang yung inaani namin sa palay. Sa palay, minsan ka lang mag-harvest. Dito sa kalamansi, mga 3 beses. Basta namunga. Sa ngayon, nasa 20 ektaryang lupa na sa Concepcion ang itinuon sa pagtatanim ng kalamansi. Ang nakukuha rito, ibinebenta sa kalapit na probinsya, maging sa Maynila. Ang mga reject naman o yung mga hindi na angkop ibenta sa pamilihan, napapakinabangan pa rin sa kooperatibang ito at ginagawang kalamansi juice. Kulang pa po ang mga namin gamit eh. May pangako po sa amin ng DA at saka ang DTI na pwede kami mag-produce ng mga sabon, mga liquid soap. Yan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Concepcion, bahagi ng tinatawag na crop diversification ang ginagawang pagtatanim ng kalamansi bilang alternatibo sa palay. Nakatutulong daw ito para mapakinabangan ng ilang sakahan habang wala pang maayos na sistema ng irigasyon. Isang bagay na kinatatakutang subukan ng ilang magsasaka. May ugali naman ng ating mga farmer na wait and see. Nagkakaroon kami ng mga show window ng mga techno-demo farm, mga farm visits para sa ating mga farmer para makita nila yung iba't ibang crops na pwede din nilang puntahan. Sa ngayon, wala naman daw nakikitang epekto nito sa produksyon ng bigas. Ika nga nila, hindi malalaman ang kahihinatnan ng isang bagay kung hindi ito susubukan. At kahit papausbong pa lang ang industriya ng kalamansi sa kanilang lugar, matindi naman ang pagsusumikap ng mga taga-Concepcion para lalo itong makilala pagdating ng araw. Ako si Steve Dailisan at ito ang aking assignment.